Gusto ko lamang pong simulan ang ating pag-uusap sa pamamagitan ng balita na ito na kung saan lumabaso ang bagong pinaka-latest na survey pagtungkol ho dito sa sino ho ba ang mga nasa top at medyo papasok ika nga sa Magic 12, okay? Kasi usually yung tinatawag na Magic 12, kinukuha yan sa top 15. Okay, so titingnan natin kung sino-sino to. Pagkilala ho natin at alam natin ng karakas, atin pong pag-uusapan. At pagka sa tingin natin hindi karapat-dapat, hindi na natin pag-uusapan. Ha? Pero kung ito ay atin pong gusto, i-komento nyo. Kung may kulang, i-komento nyo rin po, ha? Para maganda ang ating usapan. Okay? O, pasok! Nanguna sa survey si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo para sa karera sa pagkasenador sa 2025. Pero para sa kongresista, masyado pang maaga. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Kung ngayon gaganapin ng midterm elections, 15 personalidad ang mataas ang tsansang manalo bilang senador. Base sa survey ng Okta Research Group, top senatorial bet si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nakakuha ng higit 70%. Pumapangalawa si Senator Bongo. Sumunod sina dating Senate President Tito Soto, Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din kung sakali si dating Senador Manny Pacquiao. Malaki rin ang tsansang makapasok sa Magic 12 sina incumbent Senators Pia Cayetano at Bong Revilla. Gayon din sina dating Manila Mayor Isko Moreno at Senador Lito Lapid. Nasa listahan din sila dating Senador Ping Lacson, Senator Francis Tolentino, dating Vice President Noli De Castro, Doc Willie Ong at TV host na si Willie Revillame. Para sa nangunguna sa survey na si Congressman Erwin Tulfo, masyado pa itong maaga. Ikinatuwa man niya ang resulta ng survey. Mas tututukan daw muna niya ang mga gawain bilang kongresista. I'm enjoying what I am doing and I'm still learning as fast as I can. Because I found out na unlike in the media, banat tayo ng banat pero wala akong nangyayari. Whereas Sandali. Pwede ko kayang gamitin to? I found out that unlike in the social media, banat tayo ng banat. Pero walang nangyayari. Uy, pwede ko atang gamitin to Diba? Tapos, anong kasunod? in the media, banat tayo ng banat pero wala akong nangyayari. Whereas Okay. sa Congress, Where dito sa Congress, you have the power now. You can file a bill, a resolution para yung problema na yun ay ma-rectify o magawa ng paraan. Abay, pwede. Parang kursunada ko yun joke lang po Nagbibiro lang po ako Wala po talaga tayong planong pumasok sa politika. Ayoko ho talaga. Kahit anong pilit, kahit ano, mamatay po kayo. Ako po yung tipo ng taong pag sinabi ko, talagang gagawin ko. Bakit po kanyo? Ayokong pakikialaman ng ibang tao yung pagmumotor ko. Sasabihin nila, motor ka lang na motor, Senator Banat. Sayang ang tax ng bayan sa'yo. Sayang ang pinapasahod namin sa'yo. Bili ka ng biti ng motor. Diba? Ang hirap nung ganun Pakikialaman, pagmumotor mo, pagpunta mo ng bulalo, kakain ka ng bulalo. Yung kinakain mo ng bulalo, pera namin yan Pati ba naman yung bulalo? Di ba? Kaya wala ho talaga tayong plano. Alam mo kung gusto ninyo, kapatid ko na lang. Si Coach Oli yan, bagay yan. Pero yung tipo na tayo, ayoko ho talaga. Kasi yung kakain ka na lang, di na mo makakain si Banat Bay, parang baboy Mga ganun Sibo ka ba naman kanina? Ito, kwentong lang kwentong kapiraso lang. Hindi kumakain kami. Di ang formal. Chinese. Masarap na kainan. Sa hotel kasi may meeting kay PRR. Mga ganun. Akala ko, hinahawakan niya yung tagyawat niya. Gumaganon-ganon siya. Gumaganyan-ganyan. Tapos hanggang panaintingin sa akin. Sabi, bakit? Bakit nakatingin? May pagkain ka dito. Sabi sa akin.
Ang sagwa ng mga congressman yun, na senador. Kumakain, meron pagkain dito. Pasensya na kayo, hindi talaga You bagay. have the power now, Dihoba, to move. You can file a bill or a law, a resolution para yung problema na yun ma-rectify o magawa ng paraan. Sabi ni FBI Mamba, wag lang si Isko, alam na nila ugali niyan. Wag niyong buburahin ha, wag niyong buburahin. Hayaan niyo yung kalayaan ni FBI Mamba. Ang tanong ko lang sa'yo, since sinabi mo no to Isko, okay? Ang tanong ko sa'yo, bakit? Justify what you are saying. If you cannot justify what you are saying, it only means you are a troll o di kaya walang laman ng utak mo. You have to justify. Nagpasalamat naman si Senator Bongo sa tiwalang ibinigay sa kanya ng publiko. Patuloy raw siyang magsusulong ng mga panukalang batas at susuporta sa mga programa ng pamahalaan, lalo na sa mga mahihirap. Wala pa namang pakayag ang iba pang nakapasok sa survey. Para sa isang political analyst, tulad ng sinabi ni Congressman Tulfo, masyado pang maaga ang ganitong senatorial survey. Pero yan naman na sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Si Congressman Erwin Tulfo. Masyado pang maaga pero hindi naman niya sinabing no, 'di ba? Ibig sabihin talagang open siya. At sa tingin ko, sabi nga niya he is enjoying and he is learning as fast as he can because definitely dahil siya ay nasa Congress, natututo siyang magbalangkas ng mga batas at mamuno sa mga hearing at sa ngayon nga deputy ay na ho siya, speaker ho siya. Sa tingin ko, ito akin kasi matagal ko na pong nung panahon pa lang po ni PRRD nakikita at nakakasama at matalas ini-interview ni Congressman Erwin si Mocha at talaga nakikita ko naman itong mga Tulfo pagdating sa pagsisilbi sa bayan, maaaring hindi ho perpekto pero talaga namang tumutulong. Okay? Yun talaga ako. Convince ako doon. Ulitin ko, hindi ho perpekto pero at least talagang tumutulong lalo na doon sa ating mga kababayan na nasa, sabi nga nila nasa laylayan. At isa pa, sigurado ko iiyak na naman dito si Attorney Libayan. Sigurado ko dyan. Magwawala na naman mag-iinit na naman ang puwit ng animal na yun. Oo, mag-iinit. Sabi nyo, anong alam niya? Pipiko na naman yun. Iiyak na naman yun. Gano'n na naman yun. By the way, kung gustong-gusto nyo pala si Attorney Libayan, mamaya, papatunayan natin na ang kokote ni Attorney Libayan ay mas maliit pa sa kokote ng grade 1. Ay, grabe. Ba't mo naman sinasabing grade 1? Basta, unya-unya, papatunayan ko sa inyo. Muli nating patutunayan ngayong araw na ito kung gaano kalaki ang jutak ni Attorney Libayan. Yari ito sa akin mamaya. Easy lang. Dahil marami pang pwedeng mangyari. So, kung merong mang kabutas ngayon na nanonood, magtawag na kayo, magpara-resbakan nyo to si Attorney Libayan, Kasi iiyak to mamaya sa akin. The surveys today are just trends that can still be overcome if the elections are still in 2020. Tama naman yan. Sabi nga, marami pang mangyayari. Ano pa lang po ba ngayon? 2023, patapos pa lang. Halos actually kalahati pa lang po. Di naman. August na pa lang. More than kalahati na. Pero konti na lang. Mga 2 years, more or less 2 years. Marami pang mangyayari yan. This is again an issue. We have to be more discerning and it's not a matter of popularity or sanay ka dito sa pangalan ito. So what have they done? Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. So, ayan po.